Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay mag-a-update tayo ngayon kung ano na yung latest nila, kung ano na yung progress. Kasi niripat ko to sila 2 months ago. So mga bandang April, niripat ko sila. Itong mga nakalagay sa tray na to at ito. So itong dalawang tray. Ito nga pala ay nakatanim dati sa itim na pot. So ganito kaliit yung pot nila dati. And nilipat ko sila sa dilaw na pot. So ito na yung pot nila ngayon. So kung nakikita ninyo, ayan yung kaibahan. So medyo maliit yung itim na gamit natin. Ayan. So ngayon tingnan natin kung meron bang progress yung ugat nila mula nung tinanim natin sila sa bago nilang pot. At yung lupa din nila dito ay iba rin. So, mayroon akong video kung ano yung lupa na ginamit ko ngayon sa kanila. So, tingnan natin kung ano yung progress nila. Lalo na sa ugat, importante talaga sa akin guys ay ugat. At maraming beses ko na pala silang nadiligan. So, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na silang diniligan mula nung niripat ko sila. So, nung nakarang araw, nag-full water ako sa kanila. So, medyo basa pa yung ibabaw ng kanilang lupa. Ayan, kung nakikita ninyo, may basa pa. Dito rin, basa pa. So, ayan, medyo moist pa yung ibabaw sa ito. Ayan, oh, medyo basa pa yung ibabaw. So, tingnan natin yung ano, kasi importante sa akin yung kanilang ugat. At nung niripat ko nga pala sila sa ganitong pot, 50-50. Tinanggal ko yung 50% ng kanilang ugat. Yung 50% ay iniwan ko. So, kalahati-kalahati. And, i-check natin kung meron na bang ugat na naglabasan sa ilalim. So, hindi pa siya kita. Pero, moist yung ilalim ng kanyang pot. Ayan, moist. Merong ugat. Ayan, meron ng ugat na lumabas, guys. Parang nagustuhan yata niya ang peat moss. Ang daming ugat. Hindi lang yata kita. Ayan oh, may mga lines sa loob. So ito ang maganda sa pot na to guys. Ito yung nagustuhan ko kasi nakikita ko yung ugat sa ilalim. Ayan. So puti yung ugat niya sa ilalim. Healthy. Yan, ang dami. So tingnan natin yung iba. Ito. Sa ilalim mayroon siyang ano. Ayan, mayroong ugat na lumabas sa ilalim guys. Hindi lang kita. So, ito parang wala pa siya masyadong ugat. Ayan. So, medyo moist pa yung kabilang ano sa pot. Kabilang portion. So, ito kasi maraming baby. Tingnan natin to. Kasi marami siyang baby. So, yung mga babies din nila ay ngayon medyo naglabasan na. Lumaki na. Ayan oh. Kitang-kita na yung mga baby. Ayan. Paikot yung baby niya guys. So, mayroon pang moist sa pot. Ayan, kung nakikita nyo. At mayroon ding ugat. Ayan, ang healthy ng ugat. Ayan, mayroon ng ugat sa ilalim. Ayan. Parang nagustuhan nila yung potting mix nila ngayon. Tapos, ang tigas ng kanilang dahon. So, ibig sabihin, healthy yung ugat nila ngayon. Yung bagong ugat nila, healthy. Kasi, napakatikas ng kanilang dahon. Ayan, hindi na makapasok yung ano ko. So, ito, medyo basa pa yung ibabaw ng kanyang lupa. Pati sa ibabaw, guys, naglabasan na rin yung ugat. Ayan, ang dami, oh. Kung nakita ninyo, may line. Ayan. So, ugat yan, guys. Ayan. Ang daming ugat. So, healthy yung ugat nila ngayon. Parang nagustuhan talaga nila yung potting mix ko ngayon. Ito. Kasi, problemado ako nito. Ang tagal niyang, para siyang si guys, champagne. Ito, kamukha siya ni champagne. Kapag kumulay din siya, ganun din yung kulay niya. Para din siyang si champagne. O mayroon pa natirang kunting kulay dito. Para din siyang si champagne. Ito lahat guys ay walang pangalan kasi pang arrangement sana to, kaya lang ginawa ko ay tinanim ko sa isa-isang pot. Ayan. Tapos ayan. Ang daming ugat. Healthy yung ugat niya.
Yan, kung nakikita ninyo. So, yan. Medyo moist pa yung kanyang lupa, pero okay lang. Talagang umiinom sila ng tubig. Hindi pa sila totally dry kasi 2 days ago pa lang ang lumipas mula nung diniligan ko. So, mayroon pang konting moist. Ito rin, mayroon din siya, oh. Ayan, oh. Ayan, ayan. So, ang dami din yung baby. Ayan. So, napakatigas na rin ang kanyang dahon. So, bago ako magdilig sa kanila, yung dahon nila ay hinahawakan ko. Or tinitingnan ko muna. Kung napansin ko na medyo soft na yung dahon nila, wala nang katubig-tubig, saka na ako nagdidilig. Ibig sabihin nun, talagang dry na sila at kailangan na nila ng tubig. So, kapag halimbawa dry na sila, tapos yung dahon nila matigas pa, hindi ko muna sila diligan. Kasi kapag diniligan mo na matigas pa yung dahon nila, yung inumin nila na tubig ay wala silang paglalagyan. So, ang mangyayari, magmamashi yung dahon. So, madalas, bago ko sila diligan, ay hinahawakan ko talaga yung kanilang dahon. Or tinitingnan ko kung nangungulubot na ba. Katulad nito, ayan o, nangungulubot na. Ayan. Saka ko na sila diligan. Hindi ko sila diligan kapag nag-dry na at matigas pa yung dahon. Hindi ko sila diligan kahit dry na sila. Basta matigas pa yung dahon. So, ito. Maraming baby. Ito. Ah, ang dami na rin yung ugat sa ilalim. Ayan, oh. Hindi yata kita sa camera, pero mayroong mga lines dyan, oh. Dito, may mga puting lines. Ayan. Wala pa namang masyadong lumabas sa ilalim. Pero maraming lines. So, medyo moist pa yung lupa niya. At ang dami niyang baby, guys. Ayan. Paikot yung baby niya. Maganda ang kulay nito. Pumupula siya. Ayan. Maliit pa yung iba. So, mag-ingat din kayo guys. O kung nakikita ninyo, yung pinagputulan natin sa flower stalk, mayroong molds. Ayan. So, kailangan tanggalin ninyo yan para hindi kumalat at mapunta doon sa ating mga succulents. So, ayan. Tanggalin natin. Ayan, oh. Kung nakita ninyo, may molds. Ayan. Kung nakikita ninyo, may molds, oh. So, mag-ingat din kayo kasi kapag nagpunta sa mga succulents natin, ayan, nagkakaroon sila ng sakit. Tapos ito nga pala ay, yung gitnang rosette niya ay ganun din ang nangyari. Kinain din ng uod. Ayan, tapos tinuluyan ko na lang, nagtanggal ako ng mga dahon dyan sa gitna. And ayan, merong mga naglabasang mga baby. Yun ang ginagawa ko kapag nawala yung rosette sa gitna. Talagang tinutuluyan ko siya. Parang nagmukha siyang head cut tuloy. Ayan, oh. Hindi yata kita. Ayan, oh. Ayan. Para siyang nagiging head cut tuloy. So, ayan. Mag-produce siya ng mga bagong rosette dyan sa gilid. Mga babies. Ayan. Ang dami tuloy niyang baby ngayon. Ayan, oh, ang dami ring ugat, oh. Halos lahat dito may, maganda yung ugat nila. Ito. Maganda din ang kulay nito. Ang bigat pa. Ayan, oh. So, maganda yung, yung timing ng paglipating natin. At, parang nagustuhan din nila yung lupa na ginamit natin. So, yun lang guys ang latest nila. Maganda yung ugat nila. And so far, wala pa namang nagkasakit or nagmashi. Maliban lang dito sa kinain ng uod. Ayan. Yung rosette niya sa gitna, kinain ng uod. So, maliban dyan, ay healthy naman sila ngayon so far. So, kung nakikita ninyo, yung kulay nila ay talagang nag-fade na, nagiging green na halos.
Meron pang natirang konting mga pula-pula, pink, maroon, pero totally nag-fade na yung kulay nila. Kasi dito sa loob ng mini greenhouse natin ay mainit, and painit na rin ng painit yung temperature namin. So, normal lang talaga sa kanila na mag-change yung kanilang kulay or mag-change sila ng mukha. Nagiging green sila kapag summer, and then kumukulay naman sila pagdating ng winter. Ayan. Pero mayroon din mga succulents na kahit summer, baliktad. Pumupula sila during summertime. So, next time yun yung obserbahan natin kung alin dito yung kumukulay during summertime. Ayan. So, next time yun naman yung obserbahan natin kung alin yung succulents na maganda yung kulay during summertime. Ayan. So far itong nandito ay lahat sila ay healthy naman. And yun lang. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching, and see you on my next video. Bye-bye!